Okay, so step 2, ayan, research well about review centers. Kasi meron mga review center na fast-paced, meron yung mga review center na medyo mas mabagal, slow-paced, meron yung review center na kasi yung mga fast-paced na review center, yun usually yung sobrang daming kino-cover, ganyan. Maraming kino-cover na topics, kasi gano'n naman ang verdict sa'min, 'di ba? Anything under the sun, yan, puwede lumabas yun. Tapos, yung ibang review center, yun nga yung sinasabi ko, slow-paced, ganyan. Mas slow-paced sila kasi mas konti yung topics na kino-cover nila. Parang pili lang talaga, gano'n. Sila na yung pumipili, gano'n. Parang nila na kung siguro sa trend, yung mga gano'n. Yung trend ang finofocusan nila, gano'n. Ayun, kaya dapat importante rin talaga yung nagre-research ka ng mabuti tungkol sa mga review center. Lahat naman yan, may page naman sila, so pwedeng-pwede ka magtanong kung dun sa presyo, syempre yan, how much po, ganito, planning to review this, how much po, syempre, tanongin mo yung mga senior mo kung anong experience nila sa ganito, ganyan, paano ba yung style ng review center, ganyan. Check mo rin yung track record, no? Track record nung, nakukuha ba nila, yun. And then, step 3, develop a plan according to your learning style and budget. Yun na nga yung gagawin mo na based sa mga research mo, tsaka yung pakilala mo sa sarili mo, no? So, example nito, no? Ako kasi pagkakamali ko, yun na yung una, hindi ko kilala yung sarili ko masyado. And pangalawa, parang madali ako, no? Parang hindi ko lang inisip na mabuti. Kasi, ano yun nag-review ako 2 review center. Pinagsabay ko online. Kasi sabi ko, parang the more the references, the better. Eh, yung pala, hindi ko kaya yung ganun karaming sinisiksik sa isip ko diba? Yung iba kaya nila yun, pero yung pala ako hindi. Yung pala, mas fit pala ako sa review center na mas mabagal at mas konti yung topics, pero tutok talaga sa topics. Kumbaga nasa fundamental siya, no? Yun pala ako. Fundamentals based. Ganun ako bago ko pala maintindihan yung topics. Pero meron kasi yung mga taong, okay lang sa kanila, kaya nila isiksik, di ba? Kaya nila isiksik, tapos parang na-organize nila yun sa isip nila, ganun. May mga ganung tao. Oops, huwag kang magalaw. Ayan. Tapos, wish ko na ginawa ko sana, sana pala kasi ano rin ako nung college. Kumbaga kasi nag-transfer lang ako nun, ng school. Hindi school na university, school lang, dating ganitong course, papunta sa ganitong course, ganun. Tapos, syempre, expected mo na syempre sila magkakilala na sila, ikaw bago ka lang dun, di ba? Hindi, expected mo na mag-isa ka, ganyan. Tsaka yung subjects ko, meron yung mga na-carry na subjects. So, nung parang final year ko na, konti na lang subject ko. So, sabi ko, sana pala, nung time na yun, nag-review na lang ako ng online. Nag-enroll na ako ng online review. Para nung graduate ako, after graduation ko, nag-ano na ako, face-to-face na review na, ganun, or refresher na lang, di ba? Yun sana yung naging diskarte. Para sana, siguro, pwede rin ulit ako mag-full na online review nun. Tapos face-to-face na refresher and, no? Pero yung review ko na online yun, nag-work ako. Nakapag-ipon ako ng pang Manila, ganun. Ganun sana, di ba? Yun yung parang magandang diskarte para sa akin na medyo na-overlook ng iba or hindi mali ko, hindi pala ako aware sa ganun na pala strategy ng iba. Dati pa ganun. Hindi ko kasi alam eh. Yun naman. Yun lang naman. Kasi kapag pinano mo yung review mo, matatanggal mo yung pag-overthink. Feeling mo mas prepared ka. Eh, syempre, pag nangyari yung dalawang yun, di ba? Matanggal mo na yung hindi ka na maging alipin ng thoughts mo, di ba? Yun yung sinabi ko sa first tip ko, yung don't be a slave of your, yun, makakabawa siya sa iniisip talaga kung nagplano mo yung review mo. Yun.